pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at aprobito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan Na hindi ang pinapangalanan. nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba, napinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpakatotoo tayo dito. Oo, dapat ka rin na-review maigi ito ng Pangulo. Di ba? Hindi, kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon ng reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal-Arroyo at dalawang yata yung pre-enacted budget. Tuwa-tuwa nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam niyo nga, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero yung re-enacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, balik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi mamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nag-veto kunwari na 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado presidente, pero, tinaprubahan niya pa rin.